Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na po natin ang headlines. Balitang Bayan. As evacuation ng mga Pinoy sa Israel, ikinakasa na panibagong big-time oil price hike. Lalarga na bukas. Balitang Bayan. Matapos mabigong tumalima sa 5-minute response time ni PNP Chief General Torre, 8 Chief of Police sa Metro Manila sinibak sa pwesto. Balitang Bayan. Sabay ng pagbabalik eskwela mga estudyante sa ilang paaralan sa Metro Manila, siksikan pa rin. Balitang Bayan. Pirit na magpatupad ng speed limit sa mga urban area, pinag-aaralan na ng DOTR. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, US President Trump na magitan na sa Israel at Iran. Balitang Bayan. Sa balitang papalakasan, San Miguel Beermen nangunguna sa PBA Philippine Cup quarterfinal. Balitang Bayan. At sa showbiz, Katrina Johnson kinoronahan bilang bagong Binibining Pilipinas International 2025. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay Hunyo 16 taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok nanonood sa pamagitan ng impilang may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, bago tayo magtungo sa detalye ng mga tumatambay na balita, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ngayong araw, wala na po tayong binabantay ang LPA o kahit anong uri pa ng sama ng panahon. Pero easterlies nagbabalik at nakakaapekto ngayon sa may Visayas at eastern section ng Luzon na magdadala ng mainit na panahon. Sa may Mindanao naman na nakakaapekto ngayon ay ITCZ o Intertropical Convergence Zone na maaari namang magdala ng mga pag-ulan. Dako naman tayo sa tropical cyclone threat potential week 1 June 13 to 19. Merong TCLV1 na maaaring mabuo sa may east of Luzon at Visayas na may mababang tsansa na maging isang tropical cyclone. Pagdating naman ng week 2, June 20 to 26, present pa rin yung TCLV1 na yan na inaasahan na makikilos patungo sa may northern Luzon at northern Luzon na lang, wala na ang Visayas na mababa pa rin ang tsansa na maging isang tropical cyclone. Para naman sa ating 3-day weather outlook, Baguio City, asahan po ang puro pagkulog at kidlat for 3 days straight from Tuesday to Thursday with 17
19 to 24 degrees Celsius. Legazpi City naman, asahan ng mga pag-ulan for 3 days straight. Ganun din sa Maynaga City. Puro din pag-ulan till Tuesday to Wednesday. Pero sa Thursday po ay puro pagkulog at pagkidlat naman ang inaasahan with 26 to 32 degrees Celsius. Samantala, sumikat ang araw kaninang 5:27 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:26 p.m. At yan po muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa detalye nga po ng mga balita, handang-handa na ang Department of Migrant Workers para sa mass evacuation ng mga overseas Filipino workers sa Israel. Sa gitna ito ng tumitinding bakbakan ng Iran at Israel na nagresulta na sa pagkamatay ng mahigit 200 katao simula pa noong Biyernes. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maingat nilang tinatansya ang sitwasyon kabilang ang airspace para makarating sa tamang tiyempo. Hinimok naman ng kalihim ang mga pamilya ng mga Pilipino sa Pilipinas na i-check ang kanilang mga kamag-anak sa Israel sa pamamagitan ng DMW hotlines. May inorganisaan niyang help desk na may hotlines na nakapost online simula pa noong Sabado o isang araw matapos maglunsad ng missile at airstrikes ang Israel sa Iran. Aabot sa 30,000 Pilipino ang naninirahan o nagtatrabaho sa Israel habang 30 lamang sa Iran. Balitang Bayan. Pinatitiyak naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang kahandaan ng pamahalaan sa mabilis at ligtas na repatriation o pag-uwi sa bansa ng mga overseas Filipino workers na nasa Iran at Israel. May kaugnay ito ng posibilidad ng paglala at paglaganap ng kaguluhan sa Middle East, partikular nga po dyan sa nabanggit na dalawang bansa. Ayon kay Senador Gatchalian, dapat na isama sa contingency plan ng gobyerno mga OFW at pagkalooban ng komprehensibong suporta tulad ng pagbibigay ng livelihood assistance at health services. Idinagdag pa ng mababatas na tungkulin din ng gobyerno na pangalagaan at tiyakin ang seguridad at proteksyon ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Samantala, kanina 18 OFW na na-repatriate mula Israel at Jordan ang nakauwi na ng Pilipinas. Balitang Bayan. Nawagan naman ang isang ekonomistang mambabatas para sa mas matatag na preparasyon ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng posibleng epekto sa mundo ng bakbakan ng Israel at Iran. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, na may meligrong maapektuhan ang presyo at supply ng krudo, exchange rate, labor market at import costs na pangunahing nagpapatakbo sa ekonomiya ng Pilipinas. Dapat anyang ikonsidera ang mga ganitong senaryo, lalo't isinasapinal na ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang 2026 budget proposals. Ibinabala rin ng mababatas na ang anumang disruption sa Strait of Hormuz na daanan ng 20% oil supply sa mundo o ng mundo ay lubhang makaapekto sa presyo ng inaangkat na krudo ng Pilipinas. Balitang Bayan. And speaking of oil, kasado na ang panibagong big-time oil price hike. Bukas po ito. Ayon sa mga kumpanya ng langis, kabilang po sa mga magpapatupad, ang Sea Oil at Shell Pilipinas, peso at 80 sentimos ang namumurong dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina at diesel, habang piso at 50 sentimos sa kerosene o gas. Ipatutupad din ng Clean Fuel ang kalintulad na price adjustment maliban sa kerosene na wala sila. Ang nasabing adjustments ay epektibo bukas alas 6 ng umaga sa lahat ng gasolinahan maliban sa alas 4:01 ng hapon para naman sa Clean Fuel. Inihayag din ang DOE Oil Industry Management Bureau na ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo ay bunsod ng positibong US-China trade talks
nabinbing nuclear negotiation sa pagitan ng US at Iran at inaasang pagsirit ng oil demand sa susunod na 2.5 dekada. Balitang Bayan! Iba pang paksa ng mga balita, sinibak na ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang 8 hepe ng pulisya sa Metro Manila dahil sa kabiguang magpatupad ng 5-minute response time policy. Ayon kay General Torre, tumatanggi ang mga naturang police official na sumunod sa nasabing polisiya para sa agarang pagresponde sa mga sumbong ng publiko. Sinabi naman ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fardo na ang mga naturang hepe ng pulisya ay mula sa Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati. Inihayag naman ni General Torre na mas marami pang opisyal ang binabala po ni General Torre na asahang masisibak. Mas marami pang opisyal ang inaasang masisibak sa pwesto kabilang ang mga direktor, provincial director ng Central Visayas na anyay may mga kapalit na rin naman agad-agad. Una nang inilatag ng PNP o pinag-utos ni General Torre ang 5-minute response time strategy kapalit ng tradisyonal na precinct-based policing o mas matinding presensya ng pulisya para sa mas proactive at people-centered approach at matiyak ang agarang aksyon sa mga tawag ng publiko lalo na sa emergency situation sa anumang oras. Balitang Bayan! Samantala, kagaya ng inaasahan, sinalubong ng mga karaniwang problema ang ilang paaralan, lalo sa Metro Manila, ngayong unang araw ng balik eskwela. Limbawa na lamang nito sa President Corazon Aquino Elementary School na isa sa mga may pinakamalaking populasyon na mga mag-aaral sa Quezon City. Ayon kay Principal Jerry Isip ng naturang paaralan, nasa 8,500 estudyante ang nag-enroll para sa academic year 2025-2026. Gayunman, nananatili anyang hamon ang espasyo, partikular sa mga silid-aralan ng grades 1 hanggang 3 na mayroong 35 hanggang 38 mag-aaral bawat section. Para mapangasiwa ng volume ng mga estudyante, kailangan magpatupad ng morning at afternoon class shifts. Masa naman si Isip na makapagpapatayo pa ng karagdagang mga gusali upang ma-decongest ang bilang ng mga mag-aaral kada classroom. Balitang Bayan! Sa oras na 14 makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. May kaugnayan pa rin po ito sa balik eskwela. Pangulong Marcos pinatitiyak sa DepEd na may maayos na supply ng tubig sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Mariing inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education o DepEd na tiyakin ang magandang serbisyo ng tubig sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na pinatitiyak ni Pangulong Marcos ang pagkuha ng maayos na water service sa mga eskwelahan para sa kaligtasan at kalinisan ng mga estudyante. Nais din anya ng Pangulo na gawing prioridad ang pagsasayos at paglilinis sa mga palikuran sa mga eskwelahan. Ito'y dahil nababahala raw ang presidente sa posibleng sakit na makuha ng mga bata dahil sa kawalan ng supply ng tubig at maduming palikuran. Magugunitang nadismaya ang Pangulo matapos madiskubre na walang tubig at madumi ang banyo sa ilang binisitang pampublikong eskwelahan sa Bulacan kamakailan. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Laas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, diskwento caravan at kadiwa ng Pangulo, binuksan na ng DTI sa loob ng Manila City Hall. Troll 5 Arya Yupangko sa detalye.
Iniimbitahan nina Manila Mayor Hani Lacuna Pangan at Trade Secretary Cristina Roque ang lahat ng magulang na makibahagi sa Diskwento Caravan at kadiwa ng Pangulo na inilunsad nila sa mismong loob nitong Manila City Hall. Ayon kay Roque, direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mabigyan ng murang bilihin ang taong bayan, lalo na yung pagkain at ngayon nga ay school supplies. Naniniwala din si Roque na malaki ang maitutulong ng Diskwento Caravan at ng kadiwa ng Pangulo sa mga magulang, lalo na yung mga naghahanap ng murang school supplies. Kumpleto niya ang mabibili sa Diskwento Caravan, kabilang yung mga lapis, ballpen, papel, notebook, pantasan ng mga uniforme at mga uniforme at maging ng mga sapatos. Meron ding mga food stalls at iba pang panindang prutas at pagkain na kadalasang nakikita sa kadiwa ng Pangulo. Bagamat hindi naman nakarating si DepEd Secretary Sani Angara, ay ipinasasabi naman ito ang kanyang lubos na pasasalamat kay Secretary Roque sa suporta nito sa education sector para magkaroon ng murang school supplies ang taong bayan. Malaki ang tulong itong mga ito para sa mga magulang, lalo na yung maraming mga pinagpapaaral. Ayon kay Roque, tatagal ang nasabing Diskwento Caravan hanggang bukas, Hunyo 17. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Pangulong Marcos naglabas na ng direktiba sa mga government agencies ngayong unang araw ng pasukan, feeding program, palalawakin. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DTI at sa Department of Transportation o DOTR na gawin ang lahat para mabawasan ang gastusin ng mga magulang at mga estudyante. Maging ang Department of Health o DOH ay inatasan din ng Pangulo na maglagay ng pasilidad at mga tauhan na mapupuntahan para gumamot sakaling magkasakit ang mga bata o magkaroon ng injury habang nasa eskwelahan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos itong dumalo o bumisita sa isang paaralan sa Maynila para alamin kung anong paghahanda na meron ang nasabing eskwelahan. Maging ang DSWD nga ay inatasan na magkaroon ng mga hakbang para matutukan ang mga insidente ng cyberbullying upang matugunan ang mental health ng mga estudyante. Ilulunsad din niya ng DSWD at DepEd ang mas malawak na feeding program sa mas maraming pampublikong paaralan sa susunod na buwan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong laas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kaugnay pa rin balita, eto pa ho, kaugnay pa rin sa balik eskwela, bawat bata malusog packages para sa 83 paaralan sa bansa, inilunsad na ng DOA. Sino kaya gaano kaya karaming mga estudyante ang nabiyayaan, Patrol 24, John Samson? Kuyang kasabay ng mga paghahanda kaugnay sa brigada eskwela ay tinutukan ng Department of Health ang kalusugan ng mga guro at school personnel sa pamamagitan ng pagsasagawa ng libreng check-up at medical services. Kaugnay niya na sinimulan na ng DOH sa program ang bawat bata malusog packages sa 83 paaralan sa buong bansa na may blood pressure monitor, timbangan, first aid kit at iba pang gamit sa school clinics gaya ng teachers self-care kits, exercise and sports kit at karagdagang disaster readiness kit. Tiniyak naman ng DOH na magtutuloy-tuloy ang mga serbisyo para sa mga mag-aaral sa mga susunod na buwan para masuportahan ang kanilang kalusugan. Ngayon, umanong simula na ng pasukan, ay nais ng DOH na suportado ang usaping pangkalusugan sa mga paaralan. Ang pagsuportaan niya ng DOH sa mga eskwelahan ay batay sa Universal Healthcare Law na kumikilala sa mga paaralan bilang mahalagang lugar upang itulong ang kalusugan
ng mga kabataan at ng mga empleyado nito. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Mapalawak naman ang internet connection sa mga paaralan sa buong bansa, ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa DICT. Isa pang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DICT na palawakin ang internet connection sa iba't ibang panig ng bansa. Sa isang pahayag na ginawa ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Epifanio de los Santos Elementary School sa lungsod ng Maynila, dismayado ang Pangulo na 60% lamang daw ang may eskwelahang may internet connection sa bansa. Napakababaan niya nito para makatugon sa pangailangan sa pagtuturo ng ating mga pampublikong teacher. Kakibat kasi anya ng kawalan ng internet connection ay ang problema sa supply ng kuryente, lalo na sa mga tinatawag na GIDA o yung geographically isolated and disadvantaged areas sa bansa o yung mga nasa malalayo at liblib na lugar. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, agarang pagpasa o agarang pagsasabatas ng panukalang magpapalawig sa termino ng barangay at SK elections o ng barangay at SK officials at pagpapaliban sa barangay at SK polls, inaasahan sa Senado. Ang detalye naman mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Lagdaan na sana sa lalong madaling panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials at magpapaliban sa nakatakdang barangay at SK election sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Ito ang apila ni Senate Committee on Electoral Reform Chairman Senator Amy Marcos makaraang himukin ni election lawyer Romulo Macalintal ang Pangulo na i-veto ang naturang panukalang batas. Ayon kay Macalintal, matutulad lang ang bill na ito sa sinapit na Republic Act No. 11935 na nadeklarang unconstitutional ng Korte Suprema dahil sa mga nakitang constitutional at legal issue. Pero giniit ni Senator Marcos na iba ang ipinasa nilang bill kumpara sa Republic Act 11935 na kinwestiyon noon ni Macalintal sa Supreme Court. Wala niya ibang layunin na naturang batas kung hindi i-extend pro habiche o simpleng palawigin ang termino ng mga barangay officials na halal noong 2028. Hindi tulad ng naprubahan nila na Senate Bill 2916 na nagtatakda ng bagong termino ng mga barangay at SK officials. Incidental lang anya sa pagbabago ng termino ang pagpapaliban sa nakatakdang barangay at SK election sa Disyembre. Kaya giniit ni Senator Marcos sana agad nang pirmahan ng Pangulo ang naturang panukalang batas para makapag-focus na ang Commission on Elections sa paghahanda sa magaganap na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Oktubre. Si Senator Marcos ang pangunahing may akda at nag-sponsor sa Senado ng panukalang batas na magpapalawig sa 4 na taon sa termino ng mga barangay officials kung saan 3 beses silang maaaring mahalal o kabuang 12 taong termino, habang ang SK officials ay limitado lamang sa 4 na taong term. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kaya pa rin yan, special emergency meeting ng COMELEC kaugnay sa posibilidad ng election postponement. Inaantabayanan na. Babalik si Patrol 24, June Samson. Posible umanong magdaos ng special emergency meeting ngayong araw ang lahat ng opisyal ng Komisyon ng Eleksyones para talakayin kung ano-ano ang mga dapat na ipigil o ipagpapatuloy kaugnay sa mga paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyones. Aminado si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na lubhang mahalaga ang pagpupulong para makapagpasya at mapaghandaan ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Kabilang sa kanilang pinaghahandaan ang senaryo sakaling hindi pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na humihiling na ipagpaliban ang naturang halalan o idaos na lang sa November 2026 sa halip na sa unang itinakdang petsa sa December 1, 2025.
Tatalakayin din sa pulong ang magiging paghahanda kung may pag-question sa Supreme Court sa pagdaraos ng eleksyon at posibilidad na maglabas na ito ng temporary restraining order. Umaasa naman ng COMELEC na sa lalong madaling panahon ay magkaroon na ng desisyon kung matutuloy ba o hindi ang eleksyon sa Disyembre para maplansya na ang kanilang paghahanda. Patrol 24, June Samson, para sa Himpi ng May Todong Lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ibabang balita, mahigit 150 residente sa Pililla Rizal nakatanggap ng tulong mula sa PCSO. Alapin po natin ang report ni Angelo Baño. Mahigit 150 residente sa Pililla Rizal ang natulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa kanilang Community Outreach Mission. Pinangunahan ni PCSO Director Imelda Papin ang aktibidad kasama ang Medical Services Department o MSD, pati na rin ang lokal na pamahalaan ng Pililla kasama si Mayor Dan Masinsin. Ilan sa serbisyo ng PCSO sa Medical Mission ay libreng konsultasyon, bunot ng ngipin, electrocardiogram at libreng gamot at vitamins para sa mga pasyenteng nangangailangan. Tuloy-tuloy ang medical mission efforts ng PCSO para maghatid ng essential health services sa mga lugar na may limitadong access sa medical care. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo, bawat taya po natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Opo, sa bawat ticket po ninyo, tiyak siguradong may mga natutulungan at matutulungan pa ho tayong mga Pinoy sa kanila pong pangangailangan medikal, lalo po yung mga may malubhang karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ng alas 12:31 na po ng tanghali sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita. Patay matapos pagbabarili ng riding in tandem ang isang empleyado ng Kamara habang nasa birthday party ng kanyang anak na babae sa Quezon City kahapon. Ayon sa Quezon City Police District, naganap ang insidente mag-aalas 3 ang hapon sa isang subdivision sa Barangay Commonwealth. Batay sa initial investigation, dalawang hindi pa nakikilalang salarin na lulan ng motorsiklo ang namataang pumasok sa naturang lugar at binarilang malapitan ang 63 anyos na biktima. Matapos nito ay pinaputokan pa ng mga salarin ng security guard ng subdivision tsaka tumakas. Isinugod pa sa FEU Hospital ang biktima, subalit hindi na ito umabot ng buhay. Nagsasagawa na ng investigasyon ng QCPD upang matukoy ang motibo at sospek o pagkakakilanlan ng mga salarin sa krimen. Balitang Bayan. Samantala sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito pong issue po na kinakaharap po ng actually sa DOTR, no? Maraming issue po ang kinakaharap, lalo na po doon sa reklamo po ng isa pong pasahero tungkol po dito sa sobrang paniningil ng isa pong taxi diyan po sa NAIA. Mula Terminal 2 hanggang 3, magkano po ang siningil? Mahigit 1,000 po. Kalapit-lapit lamang ho nito eh. At nasa kabilang linya po natin ang Lawyers for Commuter Safety and Protection. Sa katauhan po ng kanila pong tagapagsalita, si Attorney Albert Sadili. Magandang hapon po, Attorney Sadili. Welcome po sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po, Attorney. Magandang hapon po, sir. Apo. Magandang hapon din sa lahat ng mga tagapakinig po. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Attorney. Attorney, dito po sa unahin po muna natin itong reklamo dito po sa itong sobra-sobra pong maningil na taxi driver. 1-2 po ang siningil dito po sa pasahero. Ano hong reaction po ninyo rito? Actually, hindi lang ito yung unang beses, Attorney, di po ba? Oo. For that incident, we, the Lawyers for Commuter Safety and Protection, heavily condemn ang nangyari na nga yan. Alam naman natin siguro at tagal lang nababalita na may ganyan nangyari talaga na mga taxi drivers dito sa Metro Manila na sobra-sobra naningil. Kinukontrata yung mga pasahero imbis na gumamit ng metro.
Fortunately nga lang, ngayon sa panahon ngayon, meron ng cellphone at madali ng video at na-upload agad sa social media, kumalat at nakarating agad sa ating mga otoridad. So ngayon naman ay under investigation na siya, both sa LTO at LTFRB, yung driver na involved, pati yung operator. After due notice yan, bibigyan ng notice at hearing ng LTFRB yan, at may mga maaaring ipataw na penalty sa kanila. Unang-una ngayon, nakadepende kasi ang penalty kung pang ilang beses na ito nagawa na violation. Makikita natin sa nangyari ngayon, ang possible violations na nagawa ng ating taxi driver, pati na rin ng operator, ay overcharging at contracting. So, andun sa mayroon na rules, yung pinagbabasehan ng ating LTFRB at LTO na Joint Administrative Order 2014-01. Ang penalty niyan sa unang offense ay 5,000 pesos. Pangalawa, 10,000. Pangatlo ay 15,000. At saka, yung revocation of franchise. Ito pala, kulay pulang taxi pala ito, attorney. Pero kayo ba'y kontento sa action po, sa tugon po ni Secretary Vince Dizon ng Transportation na i-revoke po ito pong lisensya nito pong taxi driver? Regarding naman din po, ay maganda din po naging action ng ating secretary kasi nga ay tinugunan agad yung nagiging report. At ngayon naman as a matter of the applicable penalty, sa amin naman sa grupo namin, na nakikita namin sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, yung nabanggit ko kanina na Joint Administrative Order, yun kasi ang pababasehan natin sa kung ano yung mga penalties na pwedeng i-impose. So, titignan din natin yan, kailangan titignan nila kung revocation of license ba ang appropriate penalty sa driver. So, may mga table of penalties kasi yan at depende nga doon sa kung pang ilang offense na nagawa ng driver. So, kung ang revocation of license is reserved for grave offenses kasi at yung sa mga paulit-ulit na may ginawang kabulistugan ng isang driver. So, yan ang magandang tignan din kung ano yung nararapat or sapat, commensurate na penalty base sa infraction na nagawa ng taxi driver. Tingin nyo dapat managot din yung operator? Ang depende po yan sa magiging result ng investigation. Kasi ang overcharging at contracting, it is considered as a violation of a franchise. Kapag sabihin natin violation of a franchise, ang mananagot talaga niyan yung operator. So kapag mapatunayan na may kapabayaan siya sa kanyang pag-manage or sa pagpa-remind sa kanyang mga driver na bawal ang mga ganitong gawain or kinukonsente man niya, makikita kasi yan after due hearing and investigation, so maaari talaga siyang panagutin. Yun, ang penalty dyan is multa and the worst is revocation of the franchise kapag ulit-ulit na ito na violations ng operator na ito. Attorney, although ito matagal na itong problema, kahit ako nadali na rin itong mga ganito pong taxi, pero hindi ba ito matutuldukan? Kasi nakakahiya naman po sa ating pong mga bisita, lalo na po yung mga turista, mga dayuhan po na bumibisita po sa atin nabibiktima po ng ganito, nagugulat po sila, tinataga po sila sa pamasahe. Ang tagal na po nitong problema, hindi pa ho ba ito maaalis? Hindi pa po ba natin ito matutuldukan, yung ganito pong mga problema, attorney? Totoo, matagal na nga problema niyan. At personally nga ako, nung ako'y bago lang din dito sa Metro Manila, galing kasi ako sa probinsya, I'm born and raised in Cebu. So, nung una ako dito sa Manila, naging biktima din ako ng ganyan nung dating nakaraan. Matagal ng panahon. So, matagal ng ganitong practice. Of course, ang gusto nating goal is matuldukan na nga. And for that, para matuldukan ang ganitong practice, kailangan din ang proactive participation ng ating mga passengers. Kasi sila, yung mga commuting public talaga yung pinakaunang witness na may ganung nangyayari kasi sila yung nabibiktima. So, I would suggest and encourage the general public na kapag maka-experience ka talaga ng ganito as a commuter, i-report mo agad sa authorities natin. Andiyan naman ang ating LTO, LTFRB, at base naman nakikita natin sa kapag may nire-report sa kanila, ay in-actionan agad. So, kapag makikita kasi ng lahat ng mga operators, ng mga drivers, na kapag
may gumagawa pala ng ganito or kapag patuloy pa rin nilang ginagawa ito at hindi sila nagbabago ay napapatawan talaga sila ng appropriate na penalty, we will consider that as a makapapag-discourage or deterrence sa further na paggawa ng mga ganito para matuldukan na. So kailangan ng participation din at proactive ng ating mga passenger na i-report agad kapag may ganito. And for the end time, attorney, dahil matagal na nga ho yan, though meron naman talaga mga airport meter taxi, bakit hanggang ngayon hinahayaan, pinamimihasa pa rin ng ilan, hindi natin alam kung sino bang mga opisyal ang pinamimihasa itong mga ganitong aktibidad na mga balahura, na balasubas na mga maningil itong mga taxi driver na ito basta pagkagaling ng airport. Ako nga nadali kami diyan, napagkamalang kaming foreigner nung nagsalita kami, akala wala naman kami magawa kundi sige, dito na lang kami sa pinakamalapit para mas mura na lang ang bayaran namin, 'di ba? So I think dapat matagal nang nasolusyonan itong mga ganitong hindi lang ito sa Attorney Sadili, hindi lang dito sa NAIA yung pinag-uusapan natin, pati rin yung mga sa ibang lugar like sa Cebu, 'di ba? Sa airport sa Cebu or sa kung saan Davao, 'di ba? Attorney, dapat na po ito. Kumbaga lahatin na po, wag lang po dito sa NAIA, di ba, Attorney? Totoo po. At yun na, malaking tulong din ang advancement of technology, particularly sa social media, kasi nga ay kapag may nai-video ang mga passenger na ganitong nangyari, napopost agad, naku-call out agad ang attention ng ating authorities. Given the sensational nature, kapag ganito, lalo na sa kaso nito, sa taxi driver nito sa NAIA, ay tinututukan talaga ito ng general public. So lahat ng mga mata ng publiko ay nakatingin sa ating mga ahensya ng gobyerno kung ano yung aksyon na gagawin nila. Ngayon nga, nakikita naman natin na may swift action din na ina-address ang ating Transportation Department. Pinapanagot agad itong taxi driver at operator. So, ganyan ang kinagandahan din ng advancement of technology kasi nga mabilis mo nang mai-report at mas may provide ka na ebidensya sa ganitong gawain ng mga drivers kasi may mga madali man na ma-videohan. Attorney, bukod po dito sa NAIA, although maraming mga reklamo talaga pagdating po sa sektor ng transportasyon, anuhin na po natin, ito pong binugbog naman na pasahero dyan sa bus, nakarating na ho ba sa inyo pong kabatiran? Ito po pala ay PWD, Attorney, itong actually hindi kinuyog na lalaki na PWD diyan sa isang bus na biyaheng Bulacan at tumulong na po ang DSWD dito po sa lalaki pong ito. Ito, pinakikita po natin yung video, pasintabi po sa ating po mga tagapanood sapagkat marahas po ang nangyari po dito sa sinapit po nitong pasahero po na ito na PWD pala. Anong tugon ho ng Lawyers for Commuter Safety and Protection? Sa kaso din po yan, sir, naglabas din po kami ng pahayag, ang Lawyers for Commuter Safety and Protection, nakapost po yan sa aming Facebook page. At we also strongly condemn itong nangyaring ganito nga. Pinapatawag namin na panagutin yung lahat ng mga dapat managot na involved, particularly yung bus driver, yung conductor, yung operator, at yung mismo mga co-passengers na nambugbog sa PWD. So, ang base kasi sa initial investigation, ang sinabi daw is itong PWD is nangagat ng balikat ng isang co-passenger. Assuming it is true, makita naman natin sa video na nung panahong siya ay binugbog na, ay nakaupo lang siya sa gilid sa kanyang upuan at wala nang ginagawa. So, hindi pa rin justified ang ginawang pambubugbog ng mga co-passengers na iyon because hindi nila pwedeng i-invoke na self-defense ang kanilang ginawa o depensa sa kanilang mga kapwa-pasahero kasi hindi naman nga gumagawa ng aggression yung PWD nung panahong binugbog siya. At kita naman natin na sobra-sobra yung pamubugbog. Considering the condition na PWD pa nga at may nakita pa nga tayo doon na parang kinoriente ata.
kinuriente siya ng isang pasahero. So masyadong marhas ang naging tugon ng mga co-passengers. At ito namang conductor at driver, siguro hindi din sila properly trained to address this kind of situation. Kaya meron silang pananagutan. Kasi ang mga bus kasi is considered as a common carrier. So meron silang tinatawag na extraordinary diligence na duty na kailangan i-fulfill para ma-ensure ang safety ng ating mga passengers. At yung bus driver at yung conductor, kapag mapatunayan na may pagkukulang sila o hindi nila ginawa yung tinatawag na diligence of a good father of a family na para mapigilan ang injury or pananakit sa PWD, maaari silang managot. Kasi makikita naman natin sa video na walang aging aksyon o tugon ang konduktor. Hindi niya ipigilan itong mga namugbog o kahit man lang sinabihan na itigil niyan. So, yun yung mga possible na basehan naman ng pananagutan ng driver, conductor, pati na rin ng operator. May pananagutan pati operator. Ano po? Hopefully, maasikaso at mahanap na no, yung operator, yung bus driver at syempre ng bugbog po dito sa PWD. Last na lang po, Attorney Sadili, I don't know kung nakarating na sa iyong kabatiran. Ito pong iminumungkahi po o pinapanawagan po ng Department of Health, particular ni Health Secretary Ted Herbosa, na magpatupad po ng 30-kilometer speed limit sa mga urban areas po. Just like sa mga loob-looban, mga kalsada po sa mga urban areas. Though, okay po ito, ay meron ho ba tayong nakikita po na mga advantages, disadvantages dito po sa pagpapatupad, panawagan magpatupad po ng 30 kilometer per hour speed limit. Though ito po ang sinasabi ng DOTR, sabi po ni Secretary Vince Dizon, pag-aaralan po nila, ito pong panawagan po ng DOH. Opo. So, yung panawagan na yan, na pag-limit ng up to 30 km per hour na speed, ang basis naman yan ay upang ma-decrease o mabawasan yung mga road accident. Yes. Kasi base sa mga reports nga or mga actual incidents is ang kadalasan cause ng road accidents is yung overspeeding, mabilis na pagpapatakbo. So, ganyan mong kahit naman ay that's a welcome suggestion. Magandang suggestion po yan. Dapat pag-aralan ng ating transportation sector, ng ating Department of Transportation at lahat ng mga stakeholders kung it would be the best measure na i-apply dito sa Metro Manila. Pero of course, tingnan natin din, we will take into consideration sa Metro Manila at urban areas, sobrang traffic nga baka nga hindi na tayo maabot ng 30 km per hour yung pag-usad natin. Medyo mabagal dahil sa traffic. So, magandang measure po siya. So, dapat nga lang pag-aaralan muna para ma-ensure natin na hindi din siya nakaperisyo at ma-attain yung talagang minumungkahi or goal natin na may lessen yung pangyayaring road accidents. Kung tersera kung 30 kph, hindi ba sobrang bagal nun sa, halimbawa, dito sa Pasig? Ako, curious lang tayo sa magiging senaryo. Kung 30 kph, makarating kaya ang aming engineer na si Winner Contihino sa opisina kung ang oras ay, sabihin natin, rush hour, tapos 30 kph, Attorney Sadili. Anong say po ninyo rito, Attorney? Oo, kaya nga kailangan talaga i-take into consideration maraming factors. Kasi nga ang 30 km per hour as it is, medyo mabagal na ang speed na yun. We take into consideration, yung 30 km per hour ba yan, i-apply pa rin natin kahit madaling araw na, yung walang laman ng kalsada. You need to observe that speed limit pa rin kahit walang mga sasakyan sa highway. Pang e-bike yan, Attorney. Kaya nga. Medyo mabagal nga yung 30 km per hour na speed. So, kailangan ng mas masusing pag-aaral yan considering the diverse factors kasi ang kailangan natin considering the traffic
situation ng Metro Manila at yung lifestyle depende sa lugar ng mga tao. Alright, nako. Sige po, Attorney Sadili, maraming salamat po sa inyo pong oras at magandang hapon po at sa mga susunod pang episode namin kayong aabalain. Marami pong salamat, Attorney. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. Salamat po. Ingat po kayo. Si Attorney Albert Sadili, ang tagapagsalita po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Balitang Bayan. Babalik po muli Balitang Bayan makalipas na may mga paalala oras. Attorney Wener Contingino, 11 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alauna. Sa iba pang mga balita o ito po para po sa mga namamalengke po, mga nanay, mga tatay, mga kuya, ate, ninong, ninang, lolo't lola. Kasama po si Aling Beth Samson. O ito Aling Beth Samson, Palengke Queen. Baka gusto mo na ito, mga suki, tara na po sa Kalentong Market. Ngayon pong June 16 hanggang 21, hanggang Sabado po yan, para po sa palengke ni Juan May Plano 2025. Hatid po sa inyo yan ng Eternal Plans. May exciting freebies at prizes. Araw-araw po yan. Kita-kits na po, mga suki. Balitang Bayan. Talatanggap pa tayo ng report. Amara, nagbabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng kawani o kanilang kawani na nasawi makaraang pagbabarilin ng riding in tandem dyan po yan sa Quezon City. Ang detalye po ng follow-up report mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Nagpaabot na pakikiramay ang malaking kapulungan ng Kongreso sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez sa naiwang pamilya ng kawani ng Kamara na nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem kahapon ng hapon. Kinilala ang biktima na si Director Mauricio Mori Pulhin na hepe ng technical staff ng House Committee on Ways and Means. Matatanda ang pinagbabaril patay si Pulhin sa gitna ng birthday party ng kanyang anak sa kanilang subdivision sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Ayon kay Speaker Romualdez, si Pulhin ay isang dedikado, may integridad at profesionalismo na matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Kinundena ng Kamara ang naganap na insidente at brutal na pagpatay sa isa sa kanilang kawani. Bagamat inaalam pa ang motibo sa pamaril, nanawagan ng Kamara sa Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI at iba pang law enforcement agency na magsagawa ng malalimang investigasyon at suriin ang lahat ng anggulo sa krimen tungo sa pagkamit ng hustisya sa pamilyang naiwan ng biktima. Nangako naman ang Kamara sa pamilya Pulhin na mapapanagot ang mga nasa likod ng naturang krimen. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ngayon naman sa bakbakan o yung kaguluhan po dyan sa Middle East, tanggap naman po tayo ng update mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi. Umaasa si Senator Amy Marcos na tutuparin ng Department of Migrant Workers ang kanilang pangako at paniniyak na may nakahanda sila na sistema sa pagpapauwi o repatriation ng mga overseas Filipino workers sa Israel na maapektuhan ng kaguluhan doon. Ayon kay Senator Marcos, noong pang 2023, may nakahanda na ang DMW na sistema sa repatriation sakaling tumaas sa alert level 3 ang sitwasyon kung saan magpapatupad ng voluntary repatriation. Nanawagan din Senator Marcos sa iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan na maghanda para sa mga kinakailangang tulong o assistance package na ipagkakaloob sa mga uuwi o pauwiing OFW sa bansa tulad ng livelihood assistance. Una rito, ilan ng mga Pinoy sa Israel ang nasugatan matapos ang retaliatory air attack na ginawa ng Iran sa Israel. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Matalatanggap naman tayo ng pag-ulat mula sa ating Metro Patrol. Ordinansa laban sa mga street gang sa Valenzuela ipinasa na. Sabihin po natin ang kabuuan ng detalye ng report mula kay Danny Cruz. Kasabay ng balik eskwela,
naglabas ng ordinansa ang mga lokal na opisyal ng lungsod ng Valenzuela laban sa mga street gang na lumalaganap ang recruitment sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Sinabi ni Mayor Gatchalian sa press briefing sa Dalandanan High School na 1 taon din nilang pinag-aralan ng mabigat na laban na ito na may pananakot pa niya silang natatanggap sa iba't ibang grupo ng gang. Ngayong araw inilunsad nila ang Ordinance number 1262 at Resolution number 3467 kung saan idiniklara ng Sangguniang Panlungsod na persona ng grata ang mga nakilalang miyembro ng LBS at TBS maging ang iba pang mga miyembro ng gang sa lungsod ng Valenzuela. Ang LBS gang ayon kay Police Major Randy Ladiral ay nakapasok na at hinihimok na din ang mga estudyanteng elementarya kapalit ng atensyon at proteksyon. Sinabi ni Major Ladiral na madali nang maging miyembro ng TBS kung sila'y elementary pa lamang ay miyembro na ng LBS. Anya ang TBS gang ay namamayagpag na hindi lamang sa mga eskwelahan maging sa buong komunidad sa 33 barangay sa lungsod. Dagdag pa nito ang mga kabataang umaanib sa mga ito ay may mga marker kung saan sinusunog nila ang parte ng kanilang daliri ilang palatandaan na sila miyembro. Dagdag pa ni Major Ladiral, marami na ding kabataan ang nasa sangkot sa illegal na gawain at illegal na droga na umaanib sa mga gang na ito. Ayon naman kay Mayor Wes Gatchalian, sa ordinansang kanilang ipinasa, pananagutin nila ang mga kabataan maging ang kanilang mga magulang. Sinabi nito na bawal ang gang na nagsisiga-sigaan sa lungsod ng Valenzuela. Binigyan din o bibigyan daw niya ng proteksyon ng mga kabataan, partikular ang mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Anya ang mga gang na ito ay nagmula pa sa Caloocan, Malabon at iba pang kalapit na lugar sa lungsod ng Valenzuela. Yan ang pahayag ni Mayor Wes Gatchalian. Bawal ang gang sa lungsod ng Valenzuela. Metro Patrol Nani Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alright, wala na po tayong oras mga katodos. Ay po'y sumasapit na po sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Lunes na naman, ngayong pong Hunyo 16, taong 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Aliw Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang susunod na DWIC Network News kasama sina Angelo Baino at Maine Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya